Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Salamat po sa ating Panginoon sa panibagong araw at pagkakataon na binigay niya sa bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon na marami po tayo ngayon at salamat na sa araw na ito ay pinagtipon-tipon tayo ng ating Panginoon upang sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. At ngayon po ay umawit po tayo bilang pasimula dito po sa page 30, I know whom I have believed. Tayo pong lahat. Salamat po sa ating Panginoon, purihin po ang kanyang banal na pangalan, at salamat din po sa napakagandang mensahe ng ating awitin na yan. At ngayon po ay tayo pong lahat ay manalangin at tawagin po natin si Sister Lovelyn para po sa panalangin. Tayo pong lahat ay tumayo. Panginoong
Diyos na butihin at malagin sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na pinagkaloob niyo po sa amin, na sa araw na ito ay nagising po kami malusog at malakas, Panginoon. Alam namin, Panginoon, ang araw na ito ay nilaan niyo muli upang ang inyong mga anak ay muling magkatipon at sambahin kayo, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Ama, na muli po ninyong tinipon ang bawat isa upang sama-sama po kami, Panginoon, na aral ng iyong mga salita upang kami po ay lalong mapalakas sa aming buhay espiritual, mapagpala. At salamat, Ama, na sa aming Sunday School ay binuhos niyo po ang pagpapala sa bawat isa, Panginoon. Kayo po ang nagpaalala kung paano po kami mamuhay ng sama-sama sa mundo ito, Panginoon. At ganun din, Panginoon, sa araw na ito ay dinadalangin namin ang anniversary, Panginoon, ng gawain sa Sariaya, Quezon. Salamat, Panginoon, na nabot nila, Panginoon, ang 8 taon, Panginoon, sa kanilang paglilingkod sa inyo. Salamat na kayo po ang tumulong sa kanila sa gawain sa lugar na yon, kay Brother Eric, kay Sister Laila, Panginoon. Salamat, Panginoon, na kayo po ang pumatnubay sa bawat isa sa kanila at 10 ng mga kapatid sa lugar na yon. Patuloy po namin kahilingan ng gawain ngayon, Panginoon, na aming serbisyo ay patuloy po ninyong tulungan, Panginoon, lalo na ang magbibigay ng mensahe, na kayo po ang magbigay ng inspirasyon upang ang bawat naikinig ngayon, Panginoon, lalo na, Panginoon, sa mga hindi pa po naligtas, Panginoon, sila ay mahamon at tanggapin rin nila kayo, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Ganun din sa mga dumalo, Panginoon, sa Riyaya, Panginoon, mga naimbitahan, na kayo po kumilos, na maunawaan nila, Panginoon, ang iyong mga salita ng Banal na Espiritu Santo ay magbigay po ng conviction upang sila ay makalapit sa inyo sa araw na ito, Panginoon. Alam namin, Ama, na kayo po ang siyang tutugon sa lahat po ng pangailangan ng mga kapatid, Panginoon, sa oras na ito. Sa pamagitan po ng iyong mga salita, kailangan po namin na kayo po muli ang siyang magpala sa bawat isa. Lahat po ng papuri pasalamat ay aming pong binabalik sa matalis na pangalan po na aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Ngayon po ay ihanda po natin ang ating puso't isipan sa pakikinig po ng salita ng ating Panginoon. Sa panguna po ni Brother Jet. Magandang umaga, mga kapatid. Yung mga nandito ngayon, may mga bisita kami. Salamat sa Panginoon. Magandang umaga sa nasa ibang bansa. O magandang gabi na pala doon sa bandang US, Canada. Kanina, nung inilive ko ay nakita ko 3 ang naunang nagbukas sa live. Si Brother Ding ng Vancouver, si Annalisa ng Galyeta ng Jordan, saka si Brother Ruben ng Japan. Nauna sila nag-tune in nasa ibang bansa. Kasi mas mabilis ang internet doon. Dito sa Pilipinas, medyo mabilis na rin. Sana mas bibilis pa. Dalangin natin na sa buong Pilipinas ay bibilis pa. Kasi yung mga taga-Ilocos hindi makapanood eh. Buti yung mga taga Mindanao, meron. Saka Bisaya. Kaya darating ang panahon, dalangin natin, mas lalakas pang internet natin. Kaya binibigyan na sila ng ultimatum ni Presidente. Pag hindi nyo pinagbuti ang internet, sige. Sabi niya, kasi kailangan din natin ng pandemic dahil sa mga bata. Online. Paano kung mabagal? Di ba? Kaya mga kapatid, darating panahon, uunlad ang Pilipinas. Yayaman tayo. Kasi gagamitin tayo sa ikakalaganap ng Ebanghelyo, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Sana, siguro patay na ako noon. Kaya dalangin natin mga kapatid. Sa mga nanonood, ewan ko kung kanina nakita ko si Sister Ruth ng Cayman. Kung
mga taga Cayman, nandyan sila Marites, ewan ko sana nanonood sila, Brother Arthur, Brother, sino ba, sa Cayman? Virgie Ubinario. At saka doon sa bandang New Zealand, si Brother Silito, nakita ko kanina, nanonood siya kay Brother Bokwa. Tingnan niya, no? Sino pa yung nakita kong nasa abroad? Si Brother Ricky, yan. Talagang mga pana natin, suki na. Pag sinabing suki, laging nanonood, ano? Sa Quebec. Sister Judy, doon sa New York. Sana marami pang makapanood, makapakinig ng ating live broadcast sa buong mundo upang maalaman nila ang katotohanan. Ngayon ay anniversary ng Sariaya. Bagamat hindi nila sinabi sa akin ito dahil tayo ay all over the Philippines tayo, Church of God in the Philippines. Kaya lahat ng anniversary, hindi ko lang nasabi na gawan nila yung anniversary ng Bonifacio kasi Sabado na sila nagsabi na humingi sila ng panalangin Sabado na. Hindi ko naman masabi kila sa Eileen na igawan nyo. Alanganin na rin. Kaya dito, maaga silang nagparamdam ng kanilang anniversary. Kahit hindi nila sinasabi, nilalagay ko ito. Kasi anniversary ng Iglesia ng Diyos dito sa Pilipinas sa mga bawat kongregasyon. Kasi hindi lang tayo sa La Trinidad. All over the Philippines tayo. Nandito lang tayo na nakabase. Kaya dalangin natin ng tagumpay ng gawain sa Sariaya. Sila Brother Eric. Saka si Sister Laila. Sana magpatuloy sila sa paglilingkod. Naalala ko yung dalawang yan na magkapatid. Magandang istorya ng kanilang love story. Nag-backslide si Sister Laila. Hinanap niya ang Panginoon. Nagpunta rito siya sa Baguio. Nakapagbalik loob siya. Nung umuwi siya, ay bago pa pala nung nag-backslide na siya pala. Ay natagpuan niya si Brother Eric. Tingnan niyo, ano. Backslider na siya noon. Sabi niya, ikasal mo kami. Sabi ko, kahit backslider kayo, ikakasal ko kayo. Yung kasal nila, malaki ang impact eh. Nung aking pangaral, pati nanay, tatay niya, lahat kami umiyak na eh. Maganda yung preaching. Tumimo sa puso niya, kaya, ayan, tumanggap sa Panginoon. Si Brother Eric. Tingnan niyo. Kung sinabi ko, backslider kayo, hindi ko kayo kakasal. Paano yun ay? Hindi, wala sana, di ba? Lalo silang napalayo, napahamak, bakit ko tinanggihan? Sabi ko naman, kahit backslider kayo, kahit sino rito ngayon na backslider, kung gusto niyo magpakasal, ikakasal namin kayo. Kung tumanggap na kayo sa Panginoon at 10 taon na kayong hindi kinasal, ikakasal ko din kayo. Para si Sister Rose, more than 10 years. Yung kasama natin ngayon, si Sister Rose, 10 years na, more than 10 years, hindi kinakasal. Pero sabi ko na, libre lahat, kasal. Yung handa lang sa inyo. Yan, kinasal sila. Tama na yung introduction, mahaba na. Dito tayo sa 1 Peter, 2 Peter pala, pangalawang Pedro. Ibabase ko lang sa tema. Mas gusto ko itong temang ito, pero ibase ko doon sa tema ng ating mga kapatid sa Sariaya. Anong tema nila? James 5:8, establish your heart for the coming of the Lord. Ito naman sa 2 Peter chapter 3. Punta tayo sa 2 Peter chapter 3. Verses 1 to 14. Yan ang ating teksto. 2 Peter chapter 3, 1 to 14. Basahin natin ng sagutan.
Ito ang ikalawang sulat, mga minamahal, na isinusulat ko sa inyo. Sa dalawa ay ginising ko ang iyong tapat na pag-iisip sa pamamagitan ng pagpapaalala sa inyo. Verse 2. Lakas niya. Na maalaman muna ito na sa mga huling araw ay magsiparito ang mga manunuya na may pagtuya, na magsisilakad ayon sa kanilang masamang pita. At magsipagsabi sa araw ng pangako ng kanyang paglingo, sapagkat buhat ng araw ng mga tulog ng mga magulang ay nananatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng simula ang paglalang. Sapagkat sadyang nilimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamagitan ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan din ito ang sanglibutan noon ay nakawan ng tubig ay napahamak. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamagitan ng gayunding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghukom at sa paglipol ng mga taong masama. Huwag ninyong kalimutan mga minamahal ang isang bagay na ito, na isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinood sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi lahat ay magsipagsisi. Napapalagi ang araw ng Panginoon na gaya ng magnakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay magpaparaw na kasabay na kumukulong, at ang mga bayan sa langit ay pupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawa na sa lupa ay parang susunod. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito, ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay ng pagkamawain. At ayon ang hinihintay ng kalanasa ang pagdating ng kawan ng Diyos, na dahil dito'y ang sangkalangitan na naglilinas ay mapupugnaw, at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Ngunit ayon sa pangako na nagpaghintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Kaya mga minamahal, yamang kayo nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan, walang bumis at walang kapintasan sa panininiya. Yan tayo manalangin namang banal. Salamat po sa mga teksto na aming nabasa. At balayin mo po sa aming puso. Ipaunawa mo, Panginoon, ang iyong kalooban. Masunod namin ang Santong Espiritu ang mangusap. Lalo na sa mga bagong nakikinig. Sa mga ngayon lang makikinig ng iyong mga salita. Maunawaan nila ang iyong kalooban. Sana kayo pang manguna hanggang sa matapos po ito. Sa pangalan ni Jesus ng Panginoon, ito po ang samot dalangin. Amen. So, nandyan sa yung title o tema ng aking mensahe sa inyo sa umagang nito. Yung sa English nga, the characteristic of a Christian for Christ coming. Ang mga katangian ng mga Kristiyano o ng isang Kristiyano sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. So yan ang pinakahintay natin sa istorya ng mundo, history of the world. Kung babase tayo sa Biblia, nilalang ng Diyos ang langit at lupa, Diyos yan. Tapos dumating yung tagapagligtas noong 2,000 years ago. Tapos ipinangako ng Panginoon na muli siyang babalik. Muling babalik ang ating Panginoon Jesucristo. Ngayon sa pagbabalik niya, sabi niya, hindi ko alam kung kailan ako babalik. Pero nagsabi siya ng mga tanda, mga clue kung kailan siya babalik. Para hindi tayo ma-surprise.
Sa mga Kristiyano, tumanggap sa Kanya, we will not be surprised. We are expecting that Christ will be coming. Expected na natin yan. At yung mga tanda, yan na yung mga tanda, sabi natin, di ba? Yan na yung mga tanda. Di ba, tinanong siya ng Panginoon, ano bang tanda ng yung pagparito? Muling pagbabalik. Alam mo, hindi pa nakakalis ang Panginoon, tinatanong nila yung, kasi sinabi ng Panginoon, babalik siya. Kaya, tinanong nila, pag bumalik ka, anong tanda? Sinabi niya, ang daming tanda, no? Kakaroon ng digmaan, alingangon ng digmaan, kakaroon ng, ang isa sa pinakatanda na sinasabi ng Biblia, yung darating ang mga iba-ibang relihiyon, iba-ibang pananampalataya. May magsasabi, ako si Kristo, ako si ganito, kami ang totoo, kami ang tunay. Ang sinasabi ng mga sekta ng mga relihiyon. Dito, sa binasa natin dito, o bago tayo pagpunta pa rito, sinabi rin ng Panginoon ng mga tanda, magkakaroon ng gutom, kakaroon ng pestilence. Kaya ito, yung COVID ngayon. Kaya tanda ito. Kaya huwag tayong magtaka kung hindi lang, marami na marami ng pestilence, di ba? Mula nung nilalang ang mundo hanggang ngayon. Okay. Kaya kailangan pa natin na malaman na darating pa ang mga ganitong pandemic. Kaya handa natin ang sarili natin. Tapos, ang tanda raw yung mga tsunami, tapos malalakas na lindol. In diverse places, sabi niya, there will be earthquake. Totoo nga yan. Dito nga sa Pilipinas, halos araw-araw may lindol may lindol na kahapon. Pero dito, hindi ko naramdaman. Sabi ni Sister Judith, may lindol. Asan ang lindol? Wala naman. Dito, wala siguro. Pati hindi namin naramdaman, nakahiga ka pa ako. Mas matibay dito sa amin. Kaya makita niyo mga kapatid, darating yung mga bagay na yan. At dito sa binasa natin, sa huling araw, sabi niya rito, na marami ang magsisipagsabi saan naroon ang pangako na niya kanyang pagparito. O sasabihin pa na, sabi niyo, noon pa. Sinasabi niyo, darating ang Panginoon. Bakit saan? Saan yung pangako ng pagparito? Sapat buhat pa ng araw na natulog ang mga magulang, nanganatili na ang lahat ng mga bagay na gaya ng kagalagayan nila mula ng pasimula ng paglalang. Sinasabi na ng apong ko, sinasabi na ng lolo ko, darating ang Panginoon. Yung mga iba nga darating ang Panginoon. 1800 pa yon. Maghanda tayo. Pinagbili nila lahat ng mga tinatangkilik nila. Nagdamit sila ng puti. Hindi naman dumating. Kaya, wala. Ganda din dito sa Pilipinas. Marami rin nagsasabing ganyan. Kaya sabi niya rito, saan naroon ng inyong pangako? Darating ang Panginoon. Pinangako niya yan, darating siya. Tulad din nung nagkaroon ng baha. Di ba sabi niya, gugunawin niya ang mundo sa pamagitan ng tubig. Pero pinangako ng Panginoon, hindi niya nagugunawin ang mundo sa pamagitan ng tubig. Kaya may rainbow, pangako niya yun. Kaya nakakita kayo ng rainbow, hindi nagugunawin ang mundo sa tubig. Pero mas matindi pala. Mas maganda sana kung tubig pa. Di ba? Anong panggunaw niya? Apoy. Walang makakaligtas doon. Kasi hindi lang Pilipinas, hindi lang buong mundo, buong universe. Kaya sabi niya rito, ano sabi niya rito sa yung susunugin? Dito sa verse 7, sa ngunit ang sangkalitan ngayon at ang lupa sa pamagitan ng gayon ding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinahan sa araw ng paghukom at sa paglipol ng taong masama. O tingnan nyo, apoy na. Datapot huwag ninyong kalimutan mga minamahal. Ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon at 1,000 taon ay katulad ng isang araw. O, 2,000 years ago nung dumating ang Panginoon. Tapos umalis siya, babalik siya after 2,000. Nasa 2,000 na tayo . Kaya lang,
Kung tama sana yung kalendaryo, 2000, nandyan na siya. Pero lumagpas na tayo ng 2020. Lagi kong sinasabi, ang estimate ko, 2050. Okay. Yun lang ang sabi ko, ha. Opinion ko lang yun. Pag sinasabi ko yan, eh. Kasi, nagbabase lang ako sa mga nangyayari. Kasi dadami ang populasyon, magpapatayan, magbabawas muna ng Diyos ng populasyon. Sabi nila, itong pandemic na ito, pagbabawas daw nila para mabawasan ng populasyon dahil, narinig niyo ba yan? Oh. Dahil marami ng tao. Hintayin na nila yung pagbabawas ng Panginoon. Kasi hindi lang milyon, bilyon ang mamamatay. Oh, bilyon. Kasi may malaking bato na tatama rito, magkakaroon ng malaking tsunami, maraming mamamatay. Bilyon. Marisa tayo doon. Eh, dalangin natin. Maging tapat tayo, mamatay man tayo, pupunta tayo sa langit. Tapos yung magsusurvive doon, siyempre, kukunti na ang tao. Kukunti ang tao. Ito, kung ko lang ito, opinion ko lang ito. Pagka dumating yung panahon na yun, hindi naman nangyari. Siyempre, pag kukunti na ang tao, magkakaroon ng kapayapaan. Ang huling tanda ng pagparito ng ating Panginoon, there will be a world peace. Kasi after those calamities, mamatay, kung ano-anong mangyayari, magkakaroon ng kapayapaan. Sasabihin ng tao yan, ay, payapa na. Doon naman darating ang Panginoon. Ano pagdating niya? Kaya sabi niya rito, hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang pinalalagay ng iba, kundi mapagpahinod sa inyo na hindi niya ang ibig na sino man ay mapahamak, kundi lahat ay magsipagsisi. O bakit hindi pa dumarating ang Panginoon? Anong purpose niya? Magsipagsisi muna. Magsisi muna tayo, kayo, bago siya dumating. Dumating ang kanyang paghukom. Kaya datapwat sa araw ng Panginoon, ito yung specific, darating ng Panginoon. Nagaya ng magnanakaw, kaya ibig sabihin, di natin alam, na ang sangkanangitan sa araw na yon ay mapaparam kasabay ng malaking ugong. Yan. Alam mo yung ang detalye na mangyayari dito? Sinabi sa Biblia ito eh. Magdidilim ang mundo. Tapos magliliwanag, tapos susunugin niya itong mundong ito. In the twinkle of an eye. Ibig sabihin, isang kisap mata. Yun, ganun lang. Oh, yan. Kisap mata. Apagbiit. Apagdarikmat kung natin Ilocano. Susunugin niya ang mundo. Pero bago niya susunugin, dadagitin niya. O ibig sabihin, kukunin niya yung mga banal. Kaya merong hindi makakatikim ng kamatayan. Kayo mga kabataan dito, pag ginabutan natin yan, hindi ko na siguro abutan yan. Hindi yun na mapalad yung mga taong hindi na makakatikim ng kamatayan. Physical na. Babaguhin na lang yung katawan nyo, magiging katawang panglangit, kukunin na kayo ng Panginoon. Hindi na kayo mamamatay. Kami mamamatay pa eh. O tayo, hindi natin abutan yan. Mamamatay tayo sa sakit, o disgrasya, o kung ano man. Pero pagdating ng Panginoon, merong hindi na makakatikim ng kamatayan. Konti lang yan. Sana kayo doon. O ini-encourage ko kayo mga kabataan. Sana, yan ang maranasan nyo. Kukunti lang yan. Kasi kukunti lang ang tatanggap sa Panginoon. Itong mundo ngayon na ito, napakasama. Di ba napakasama? Konti na lang mabuti. Konti na lang tatanggap sa Panginoon. Sana, kayo yan. Nakukunti na yan. Tayo yan, di ba? Kaya sabi niya rito, kasabay ng malaking ugong, ang mga bagay sa langit, o bagay na langit, lahat yan, ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Mag-i-evaporate yan. Magkakaroon ng bagong langit, bagong lupa. Kaya sabi niya, mga minamahal, dun sa 14, yun ang verse natin. Yaman kayo'y nagsisipaghintay ng mga bagay na ito. Naghihintay tayo ng mga bagay na ito. Anong gagawin natin? Pagsikapan ninyo. Anong ibig sabihin yung pagsikapan?
diligently. Pagsikapan nyo yung ganito. Ano yun? Anong gagawin natin? Ano yung pagsisikapan natin? Na kayo'y masumpungang may kapayapaan, walang dungis, at walang kapintasan sa paningin niya. Habang hinihintay natin ang Panginoon, pagsikapan natin itong tatlong ito na sinasabi ng Biblia. Sinasabi ng salita ng Diyos. Una, masumpungan kayo sa kapayapaan. Anong ibig sabihin nun? You may be found of Him in peace. Na meron kayong kapayapaan. Alam mo yung may kapayapaan? Meron ba kayong kapayapaan? Pag lagi kayong nagugulat, lagi kayong madandanagan, ano yung nadandanagan Tagalog? Nag-aalala, ano yung atati mangyaring tilubungan? Paano na kaya ito? Ano na pandemic na ganito? Para kang walang Diyos, di ba? Ang ibig sabihin ng kapayapaan, yung payapa ka, dahil nanampalataya ka sa Panginoon, kahit anong oras na mamatay ka, hindi ka natatakot na mamatay. Dahil alam mo, pag namatay ka, makikita mo ang Panginoon. Yun ang kapayapaan. Kaya sabi niya rito, kapayapaan, masumpungan tayo na may kapayapaan. Paano tayo masumpungan na may kapayapaan? Alam mo yung taong masama, walang kapayapaan yan. Dito sa Isaiah, sinasabi si Isaiah dito tungkol sa kapayapaan. Isaiah chapter 57, verse 20-21. Ngunit ang masama ay parang maunos na dagat, sapagkat hindi maaring humusay, at ang kanyang tubig ay umaalimbukay ng burak at dumi. Walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos, sa mga masama. Anong ibig sabihin nun mga kapatid? Sa masama, walang kapayapaan. Masama, sabi natin. Pag sinabi natin masama, makasalanan. Yung gumagawa ng kasalanan. Alam mo, pag ang tao gumagawa ng kasalanan, walang kapayapaan yan. Natatakot. Kaya konting sakit lang, may sakit na ako. May sakit ang dibdib ko, ano na kaya ito? May bukol ako, ano na kaya itong bukol na ito? Magpapadoktor agad yan, pupunta sa doktor, magpapacheck up. Bakit? May takot. Yung isang taong walang kapayapaan, may takot. Anong takot niya? Baka mamatay siya. Bakit na siya natatakot na mamatay? Kasi makasalanan siya. Alam niya na siya'y parurusahan. Sa umagang ito, kayong mga nakikinig, dito, meron na ba kayong kapayapaan na pag namatay kayo, sigurado makikita niyo ang Panginoon? Pag wala pa, tanggapin niyo ang Panginoon. Maalis yung takot. Dapat maalis yung takot. Paano naalis yung takot? Kasi yan ay bunga ng kasalanan yan. Natatakot kang mamatay dahil alam mo, mapaparusahan ka sa impyerno. Kaya maraming natatakot mamatay. Yung masama. Walang kapayapaan yan. Pero pag tinanggap mo ng Panginoon, nagsisi ka ng iyong kasalanan, magkakaroon ka ng kapayapaan. Sabi niya rito sa Romans chapter 5, verse 1. Sa Roma, kapitulo 5, versikulo 1, ano sabi niya rito? Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Yaman nga na mga inaring ganap sa pamagitan sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng Panginoong Hesus Kristo. Ngayon, pag inaring ganap tayo, meron na tayong kapayapaan sa Diyos. Anong ibig sabihin yung inaring ganap? Yung justification sa English, the simple meaning of justification is forgiven of your sin. Pinatawad ka sa iyong kasalanan.
Paano ka patatawarin kung hindi ka naman nagsisisi? Kaya ang kondisyon para ikaw ay patawarin, magsisi ka. Hindi natin pinag-uusapan ng relihiyon dito. Napakaraming may relihiyon, pero hindi napapatawad, hindi siya nagkakaroon ng kapayapaan. Walang pag-aaring ganap. Yung iba sisi ng sisi, araw-gabi nagsisisi. Hindi ganoon ang pagsisisi. Ang talagang pagsisisi, yung tatalikuran mo na, ipapangako mo sa Diyos na hindi mo nagagawin yung mga kasalanan ginagawa mo. Yun ang pagsisisi. Yun ang sinasabi sa 1 John 1:9. If you confess your sin, He is faithful and just to forgive your sin and cleanse us from all unrighteousness. Kaya yun ang gagawin ng tao para magkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Magsisi siya ng kanyang kasalanan at ariing ganap siya. Kasi hindi tayo ganap. Anong ibig sabihin hindi ganap? Makasalanan tayo. Pero pag nagsisi tayo, ganap ka na. Sa Ilocano, maganda ang translation niyan eh. Mapalintad. Alam mo yung mapalintad? Lintad. Magiging straight ka na. Going straight na ako. Di ba? Narinig ko sa mga kabataan yan eh. Gusto ko, going straight na ako. Di ba? Ayaw ko na ng ganito. Ayaw ko na ng liko-liko. Ibig sabihin, ayaw mo na ng bad boy. Ayaw mo na ng bad girl. Gusto mo nagbago. Maraming gustong magbago. Sabi nga ni Brother Bokwa doon sa kanyang Sunday school kanina. Maraming gustong magbago. Kaya lang anong naririnig nilang mga relihiyon? Anong sekta ng relihiyon ang naririnig nila? Hanggat nandito ka, nagkakasala ka. Pati mga, sabi nga, pati pastor na nagkakasala, pati mga pare nagkakasala. Sino ako na membro na hindi magkasala? Kaya wala. Walang justification, walang matwid. Kaya ang rason pa nila, walang matwid, wala kahit isa. Lahat nagkakasala. O di wala ang pupunta sa langit kung gano'n. Di ba? Kaya merong tagapagligtas para alisin tayo sa kasalanan. Para magkaroon tayo ng kapayapaan through Jesus Christ. That's why He came into this world to save us from sin. Matthew 1:21. Alisin tayo sa kasalanan at ang gagawin lang natin, simple ang gagawin ng tao, magsisi. Bakit hindi magawa ng tao yan? Madaling manampalataya, mamati ako na. Pero hindi naman ginagawa. Yung pagsisisi. Ano yung pagsisihan mo? Lahat ng mga kasalanan mo. Minsan nga, ang mga taong masasama, yun ang nagkapagsisisi, di ba? Yung inaamin nila, pares yung dinadagukan niya yung dibdib niya, yung maniningil ng buwis, pumasok sila sa templo. Tapos pumasok din yung hypocrite na mapag-imbabaw na may relihiyon. Kaya kung minsan ang mga yan, sila mga tisod. Hindi sasabihin nila, Kristiyano sila pero gumagawa din ng kasalanan. Kaya hindi makapagsisi, hindi talagang ma-justified, hindi talagang mapatawad sa kanilang kasalanan. Kaya buti pa yung inaamin mo yung kasalanan mo. Kung minsan yung mga makasalanan, yung maraming kasalanan, yun ang umaamin ng kasalanan niya di ba? Nagdami kong kasalanan pa kayo, mapapatawad pa kaya ako? Kahit, sabi nga, kahit kasing lang, meron akong narinig noon, kahit kasing laki ng barko ang iyong kasalanan, ang pagpapatawad ng Panginoon, sabi niya, kasing lawak ng dagat. Mapapatawad lahat yan. Kung gaano kalayo ang silanganan sa kanluran, ganun kakalimutan ng Panginoon ang iyong kasalanan. Kung gaano kalalim ang dagat, ibabaw niya sa limot ang iyong kasalanan. Patatawarin ka niya. Babaguhin ka niya. Sa oras na nagsisi ka na iyong kasalanan, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, regeneration. Yung regeneration, ibig sabihin, huhugasan niya yung kasalanan mo para huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Kasi alam niyo yung taong makasalanan, kaaway ng Diyos yan. Sabi niya rito sa Romans chapter 5,
verse 20. Roma Kapitulo 5, 20. Ano ba yan? Hindi pala 20. Dito sa Gis pala. Verse 10. Sapagkat kung noong tayo mga kaaway, noon tayo kaaway. Alam niyo ba na pagka gumagawa ka ng kasalanan, kaaway ka ng Diyos? Kasi hindi mo siya sinusunod. Kaya kung kaaway ka ng Diyos, kung gumagawa ka ng kasalanan, kaaway ka ng Diyos, hindi ka niya pinakikinggan. Kaya yung sa Roma ay sa John, yung taong gumagawa ng kasalanan, hindi pinapakinggan ng Panginoon eh. Saan na ba yan? 7:31 ba yan o 6? Ang taong gumagawa ng kasalanan, sabi niya, hindi pinakikinggan ng Diyos. O, saan yun? O, 9:31. Yan. Matanda na tayo, kaya hindi ko na natatandaan eh. Dati ito, natatandaan ko lang ito eh. 9:31. Nalalaman namin hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Datapat kung sino man tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pakikinggan niya. So maliwanag yan ang Biblia. Hindi raw gumagawa ng kasalanan, hindi pinakikinggan ng Diyos yan. Sabi naman ng iba, bakit nanalangin ako? Nanalo ako ng wedding. Panginoon, manalo ako ng wedding. Nanalo naman ako. O di pinakikinggan ako ng Diyos. Sinong Diyos yan? Gusto ba ng Diyos na magsugal ka? Alam niyo, lahat ng mga bagay dito sa mundo, kahit hindi ka manalangin, ipagkakalab ng Diyos yan. O, naniniwala ba kayo doon? Umuulan sa bukid ng masama, umuulan din sa bukid ng mabuti. Kaya ang mga bagay na material, para sa lahat ng tao yan. Kahit komunista ka, bibigyan ka niya ng pagkain. Hindi ka naniniwala sa Diyos. Bibigyan ka niya ng pagkain. Pero pag nanalangin ka sa Diyos, may hadlang, may pader. Yan ang pader na sinasabi rito sa Epeso eh. Epeso Kapitulo 2, 14. Sapagkat siya ang ating kapayapaan. Si Kristo ang ating kapayapaan. Na kanyang pinag-isa ang dalawa at iginiba ang pader na nasa gitna ng nagpapahiwalay. So, sino naghihiwalay sa Diyos at sa tao? Ang pader. Ano yung pader na yon? Kasalanan. Kaya hindi siya nakikinig. Kaya pagka nanalangin ka, Ama, may kasalanan ka, magkakaroon ka ng duda na, pinakikinggan kaya ako ng Diyos? Dumating naman sa punto yan na pinapakinggan kaya ako ng Diyos? Kaya ang mga iba, ang dalangin nila, mga ano yan? Memoryado. Our Father, who art in heaven. O yun. May memorya ka lang. Dumarating lang talaga yung panalangin na taus-puso pag lumilindol. O, di ba? Pag lumilindol eh. O kaya may sakit ka, doon lang dumadating yung talagang taus-pusong panalangin. Pagka meron kang parang payapa, wala kang pansin sa Diyos yan. Kaya yung pader na yan, yung kasalanan yan, yan ang hadlang, kaya hindi siya nakikinig. Kaya ikaw naman, meron kang doubt, duda, nakikinig kaya ang Diyos sa akin? Kaya wala kang kapayapaan. Pero pagka naalis na yung pader, naalis na yung kasalanan, kakausapin mo nga rin ng Diyos, Ama muna siya. Kaya sasabihin mo, Aba, Ama. Di ba sabi niya? Meron na kayong relationship. Wala na yung pader. Spiritually speaking, nagkikita na kayo ng Ama. Ng matang spiritual. Kaya masasabi mo na lahat yung gusto mo, Panginoon. Hihiling ka. Wala kang duda ngayon na pagagalingin ka. Ibibigay niya ang iyong mga kailangan. Kaya kung malapit ka sa Panginoon, alisin niya yung doubt. Kung may sakit ka, mananalangin ka, naniniwala ka, nagtitiwala ka, pagagalingin ka niya. Subukin niyo ang Panginoon. Dati nung nagkakasakit ka, di ba ang iniisip mo agad nung panahon namin, medical, portal.
Sakit. Sakit lang ng ulo mo. Medical man, portal man. Ngayon, nung medyo, yung mga 90s, paracetamol. O ngayon, ano? Metanol. Ha? Iba-iba eh. Iba lang yata ang pangalan. O pero ngayon, pagka Kristiyano ka na, ang unang iniisip mo, hindi doktor, hindi gamot. Ang unang iniisip mo, Panginoon. Luluhod ka, Apo. Panginoon, Ama. May sakit po ako. Pagalingin mo ako. Subukin niyo ang Panginoon. Pag masakit ang ulo niyo, huwag kayong basta-basta umiinom ng gamot. Manalangin kayo, mag-relax kayo, makinig kayo ng mga stress lang yan eh. Makinig kayo ng mga instrumental gospel song o mga makalangit na awit, tignan nyo. Mga paggising nyo, wala na. Kasi pain reliever lang yan eh. Yung mga, may side effect yan. Lalo kayong magkakasakit yan. Pagtiwalaan nyo ang Panginoon. Kaya mga kapatid, yan, may kapayapaan tayo. Tapos, may kapayapaan na tayo sa Diyos. May kapayapaan tayo sa tao. Doon sa, anong tawag nito? Romans, chapter 12. Ito, maganda yung sinabi ni Pablo rito. Pag tumanggap ka na sa Panginoon, ito ngayon ang ipapractice mo. O yan ang lalabas sa buhay mo. Sa verse 17, 12:17 to 21. Huwag kayong magbayad sa kanino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Yan, pag Kristiyano ka, yan ang iniisip mo ngayon eh. Kung maaari, ayon sa iyong makakaya. Yun, kung maaari, ayon sa iyong makakaya. Makakaya mo yan dahil sa Panginoon, di ba? Ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Kaya lahat ng tao. Pati kaaway mo, dito, pati kaaway mo rito. Huwag kayong maghigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos. Sapat na susulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. No damang kabusor nyo, mayroon kayong kagalit ngayon. Pag hindi kayo Kristiyano, galit na galit kayo yan. Diba? Kumukulo ang dugo mo yan. Nakikita mo pa lang yan eh. Yung ganam. Dinadalangin mo pa yan. Para mapasama yan. O, di ba ganun ang galit? Pag may nangyari sa kanya, buti nga. Pero pagka Kristiyano ka, hindi yan ang maging attitude mo. Diyos ang gaganti. Kaya kung may gumawa ng masama sa inyo, anong gagawin mo? Sabi niya rito, Diyos ang gaganti, akin ang pagiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kung Kristiyano ka, yan ang prinsipyo niyo. Pag gumawa ng masama sa inyo, siya ang gaganti. Bahala ang Panginoon sa kanya. Kasi pag lumaban ka, pagka nag-retaliate ka, pareho na kayong pupunta sa impyerno. Kailan may makita yung pag-ibig, di ba? Yung pagka-Kristiyano. Kaya sabi niya rito, kung kaya't ang iyong kaaway ay magutom, pakainin mo. O, tingnan nyo. Magagawa ba natin yan? Oo, magagawa natin yan. Kasi babaguhin ang buhay natin. Patatawarin tayo, magbibigay tayo ng bagong buhay. Babaguhin tayo. Kung siya kaaway, babaguhin kaya. Kung siya, ang iyong kaaway, magutom, mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon, ang mga baga ng apoy ay bubuntun mo sa kanyang ulo. Kung sabihin yun, pag ginawa mo siya ginawang ka ng masama, ginawan mo ng mabuti, binuntun mo yung baga, ang ibig sabihin, mapapaya siya. Lumabaga. Mamumula siya sa iya. Ginawan ko na siya ng masama. Ginawa niya pa ako ng mabuti. O, di ba? Mag-iisip siya. Bakit ganun? Ano kaya yun? Magkakaroon siya ng interes. Ano nga ang pananampalataya mo? Imbis na magiging kaaway mo, magiging kaibigan mo. Kung Kristiyano ka, ganun ang mangyayari. Kaya sabi niya, huwag kang padaig sa masama, kundi bagkos, daigin mo ng mabuti ang masama. Yan sana ang mangyayari sa mundo ngayon. Pero nakikita natin sa mundo ngayon, pag masama, masama. Noong unang panahon nga, sabi ng Biblia, an eye for an eye.
Tooth for a tooth. Pero sabi ng Panginoon, hindi na ngayon. Yung nagkasala sa'yo, ipanalangin mo. Yung kaaway mo, ibigin mo. Love your enemies. Napakaganda ng Kristyanismo, di ba? Kung lahat sana Kristiyano, wala sanang gulo-gulo. Wala sanang patayan, di ba? Mapayapa sana ang buong mundo. Kung lahat Kristiyano. Pero maraming nagsasabing Kristiyano. Pati sila magulo. Pati sila may baril. Pati sila nakikipagpatayan. Ang tunay na Kristiyano, hindi nakikipagpatayan. Walang baril yan. Hindi ano yan? Di ba? Kaya paano natin makukumbinsi ang mundo? Paano natin makukumbinsi ang mga Muslim? Yung nagsasabing Kristiyano, sila rin may baril, sila rin nakikipagpatayan. Yung Panginoon nga nun, anong ginawa sa kanya? Binayubay siya sa krus, pinakos siya sa krus, sabi niya lang, Diyos ko, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Gumanti ba siya? Hindi siya gumanti. Minsan, konting salita lang, gumaganti ka. Minsan, konting bagay lang, nakikipag-away ka. Yung pinag-aralan natin sa Sunday School. Ang tunay na Kristiyano, humble. Hindi, merong harmony, sabi nga. Hindi nakikipag-away sa kanyang kapwa. Nagpapakababa siya. Sabi nga, kung kunin niya ang yung tunika, ipag-ibigay mo, pati barabal mo. Di ba? Ganyan ang turo ng Panginoon. Pag sinampal ka sa kanan, ibigay mo, pati kaliwa. Di ba? Hindi ka naman uusigin nang dahil sa... Kuminsan, inuusig ka dahil sa masama. Pero inuusig ka dahil sa Panginoon, handa mong ibigay yung kahit bugbugin ka, kahit patayin ka. Yan ang sinasabi ng Biblia. Sana lahat ng maging Kristiyano. Kaya kung maaari, magkaroon tayo ng kapayapaan, kababaan, ang resulta ng kapayapaan na nasa Diyos, humility, mapagkumbaba tayo. At isa pa, sabi nga sa 12:14, ito, maganda itong sinabi ng salita ng Diyos dito. 12:14 ng Hebreo. Anong sabi niya rito? Follow peace with all men in holiness. Kung meron kang peace, there's holiness. May kapayapaan ka. May kabanalan ka. Without which, no man shall see the Lord. Kung wala raw kapayapaan sa tao, hindi mo makikita ang Panginoon. May kaaway ba kayo ngayon? Maring inaaway ka, pero hindi ka nakipag-away. Dinadalangin mo lang. Kahit anong sinasabing masama sa iyo. Meron nga akong quotation na inilagay noon. Sabi ko, ito lang na lumabas uli yung sa memory ko eh. Sabi niya, mag-ingat ka kung sinong pinagsasabihan mo ng lahat ng sinasabi mo. Kaya darating ang panahon, gagamitin sa iyo yan para sirain ka. Kaya kung kayong nagsasalita ng kung ano-ano, ang dapat lumabas lang sa inyong mabibig ay pawang, sabi nga positibo, maganda. All things honest, sabi nga doon sa Pilipos. Lahat ng mabuti, isip mo, salita mo, panay mabuti. Para sa Panginoon. Tingnan nyo. Kaya sa paghihintay natin ng Panginoon, while we are waiting for the coming of the Lord, you may be found peace. Peace with God. Peace with your fellow men. Dapat wala na kayong kaaway. Alam niyo, nung unang tanggap ako sa Panginoon, di nababasa ko ito, magkaroon kayo ng kapayapaan. Yung katapat lang ng bahay namin, nagbabatuhan kami. Batuhan ng bahay. Nakipag-away ko pa, nakipagsagutan pa ako sa nanay nila. Matanda na yun eh. Ayaw ko alam niyo yung mga taong ayaw paapi. Di ba? Konting salita lang, makipag-away ka na eh. Ang unang ginawa ko, napunta ako sa kapitbahay ko. Humingi ako ng tawad. Hindi na ako makipag-away sa iyo, sabi ko.
Yun ang bunga ng kaligtasan, di ba? Bunga, magipagkapayapaan ka sa lahat ng tao. Karamihan naman nag-aaway, yung mga magkakapitbahay. Lalo na sa lupa, yung boundary. Di ba? Lumalakad pa yung boundary, nagpapatayan pa nga yan eh. Kahit magkakapatid yan eh. Kaya kahit na malugi na tayo, yung nga pinag-aralan sa atin sa Sunday School kanina, magpakababa tayo. Sabi nga, kunin yung tunika mo, ibigay mo pati balaban mo para walang gulo. Kung makipaglaban ka pa, mamatay ka pa, punta ka pa sa impyerno. Kaya mga kapatid, meron tayong batas, pero ikaw natin sa batas. Pero kung konti lang yan, yung sabi ko, magsakripisyo ka, pakita mong Kristiyano ka, bigay mo, o meron ka mang bagay na gagawin para sa kapayapaan ninyo. Kahit malugi ka material, mag-gain mo naman siya, makuha mo naman siya. Maging Kristiyano naman siya. Di ba? Hindi yung ipinaglalaban mo palagi. Sabi nga ni Boko paglalaban mo. Kahit katwiran. Kumisan, kahit may katwiran tayo, huwag para mahikayat natin na tanggap sila sa Panginoon. Pakita mo na Kristiyano ka. Hindi lahat ng bagay, hindi lahat ng oras katwiran mo, ipaglaban mo. Di ba yan ang naririnig natin? Pero kahit katwiran mo, para mahikayat mo siya sa Panginoon, bumaba ka. Sabi mo, maging kaibigan mo yan. Darating pa nun, maging Kristiyano yan. Yung kinuha niya, ibabalik niya. Di ba? Yung pang magdodonate para, siya pala ang magdodonate para sa kapilya. Tingnan mo. Tingnan mo, gano'n ano. Magiging tapat pa siya sa Panginoon. Di ba naman gano'n mga bagay? Pagkatapos nating magkaroon ng kapayapaan, na-justified tayo, kailangan, sabi niya rito, masumpungan tayo na walang without spot, sabi niya sa English. Ano sabi niya rito? That you may be found in peace without spot. Ito, tumutukoy dito, yung without spot, yung justified ka na. Ikaw ay inaring ganap dahil sa pananampalataya. Tapos mong nagsisi na yung kasalanan, aalisin niya yung mga actual sin mo, yung mga kasalanan ginagawa. Ano yung mga kasalanan ginagawa? Pagmumura, pagsisinungaling, pagipag-away, pagpatay, pangalunya, ano pa yung mga actual sin? Pagsusugal, mga bisyo, alisin niya lahat yan without spot ka. At ikaw ay magiging matwid sa banal sa harapan ng ating Panginoon. Yun, ang bunga niyan, magkakaroon ka ng kapayapaan, mamumuhay ka ng matwid na hindi gumagawa ng kasalanan. At ikaw ngayon ay lalakad. You walk in the light. Sabi niya rito sa 1 John 1:7. Ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, na gaya na iyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. So, if we walk in the light, He is as He is in the light. Ngayon, tumanggap na tayo sa Panginoon, kailangan masunurin tayo. Para lalo tayong maging banal. Lahat ng mababasa mo sa Biblia, pag-aaral, Sunday School, sa mga sermon, ninanamnam mo yan, sinusunod mo yan. You walk in the light as He is in the light. So we have fellowship with one another. Magkakaroon lang tayo ng magandang samahan if we walk in the light. Kung ibig sabihin, sumusunod tayo sa liwanag. Ano yung liwanag na tinutukoy yan? Si Kristo ang liwanag. The Bible is the written word of God. It is the light. Kaya binabasa mo, pinapakinggan mo, hindi mo lang binabasa, pinapakinggan. Ano ginagawa mo sa salita ng Diyos? Sinusunod mo. Ina-apply mo sa sarili mo. Pag ganyan ang nasa puso natin, we have fellowship with one another. Meron tayong
pakikipagkaisa. Ngayon, may pagkakaisa tayo, di ba? Sabi nga ng pagkakaisa ng isang makasalanan sa isang hindi makasalanan. Kaya, kailangan tayo magkaisa sa isa't isa. Kaya mga kapatid, we walk in the light. Obey His word. Because obedience is the approach to sanctification. Doon pa tayo, sa pagsunod mo, lalo pa tayong mapapabanal. Tataas pa tayo. Kasi galing tayo sa baba, doon sa burak ng kasalanan, pag pinatawad niya tayo, dadalhin niya tayo sa justified state. Yung tayo ay mamuhay na matuwid. Kaya lang, meron pang natitirang ugat ng kasalanan. Sa mga baguhan, di pa nila naintindihan ito. Pero sa mga matagal na, meron pang ugat ng kasalanan. Ngayon, para mabot natin yon, obedience, pagsunod. Kung mabilis ang pagsunod mo, mabilis din ang iyong pagpapakabanal. O maabot mo, mabilis din ang pagkaabot mo sa kabanalan. Ang halimbawa natin dyan, si Pablo, 3 days lang napabanal siya. Kaya, yun ang pinakamadali. Tumanggap siya ngayon, after 3 days, lubusan siyang napabanal. Pero nasa kanya, nasa tinatawag nating pagsunod yan. Pag masunurin ka, madali kang magpakabanal. O maabot yung mas mataas na kalagayang espiritual. Pero kung hindi ka masunurin, yun, ang tendency niyan, babalik ka, backslide. Babalik ka sa kasalanan. Kaya maging masunurin tayo mga kapatid. Pag masunurin ka, mas mabilis na mapapabanal ka. Maalis yung ugat ng kasalanan sa iyong puso. Kaya yung mga pinag-aaralan natin tuwing Sunday School, preaching, sinusunod nyo lahat yan. Sa pananamit, sa pagkilos, sa mga salita niya, masunurin kayo. Walk in the light. That is the approach to sanctification. Para maalis yung ugat ng kasalanan. Kaya yung sabi niya rito sa masumpungan tayong walang kapintasan. Anong ibig sabihin yung walang kapintasan? Blameless. Ito ang sinasabi niya sa 2 Thessalonian o 1 Thessalonian na pagdating ng ating Panginoon, na we will be preserved blameless. Ano yan? 1 Thessalonian 5:23. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang iyong espiritu at kaluluwa at katawan na ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. So sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, masumpungan tayong walang kapintasan. At doon sa ano yan, tema ng mga taga-Sariaya, establish your heart. Doon lang mag-i-establish yung heart mo. Doon lang magse-settle. Alam mo yung establish, yung hindi ka na makikilos, doon ka na. Hanggat hindi mo naabot yung lubusang kabanalan, there will be no established heart. Hindi magiging matatag ang iyong puso. Kasi, yung puso natin, di ba nandito yung puso, kaluluwa, pareho yan. Nandito yung kasalanan. Pag inalis niya yan, papalitan niya ng Holy Spirit. Papalitan niya ng pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, bunga ng Espiritu. Yun, magiging established ang puso mo. Doon ka magiging walang kapintasan. Blameless. Kaya ito ngayon, ito ang pakanasahin natin. We will be preserved blameless. Bago tayo mamatay o kaya pagdating ng Panginoong Jesucristo. Kasi kung wala itong preserved blameless nito, hindi tayo makakatis sa mga pagsubok, problema sa mundong ito. Maraming darating eh. Itong last days na ito,
malas ka kung hindi ka pupunta sa langit. Because these last days, sa mga makasalanan, napakaraming problema, napakaraming kasalanan, napakaraming kalamidad na mangyayari. Kaya dito sa last days na ito, kokonti lang ang magpapakabanal. Kokonti lang tatanggap sa Panginoon. Sa dami-dami ng tao dito sa mundo, tulad ng panahon ni Noe, ilan lang ng naligtas? Wawalo. Tingnan nyo. Kaya katulad tayo sa panahon ni Noe, kokonti talaga ang magpapakabanal sapagkat mahirapan sila na magpakabanal. Kasi napakaraming tukso, napakaraming problema. Yung technology. Kaya nga itong technology na ito, mahirap naman bawalan kayo na humawak ng cellphone, di ba? O, huwag na kayong hawak ng cellphone, o, lalo kayo sigurong lalayo. Huwag kayong hawak ng laptop. O, ngayon, sabi ng teacher, mag-laptop kayo. O, dahil sa pandemic, kailangan natin yan. Kaya hindi natin sinasabi ngayon yan. Ang sinasabi natin, magpakabanal kayo para yung mga gadgets na ito, itong mga itong ginagamit natin na technology ngayon, gamitin natin sa Panginoon. Kaya pangako nyo sa Panginoon yan, ha? Ako, o Panginoon, pangako ko, itong cellphone ko, itong laptop ko, itong desktop ko, gagamitin ko ito sa ikaluluwalhati mo. It takes a lot of effort yan. Kasi talagang tutuksoin ka ng diablo yan eh. Ha? Talagang gagamitin din ng diablo para ibagsak ka sa pamamagitan niyan. Pero magpakabanal tayo para magkaroon tayo ng power. Doon nga sa, di ba sa Acts chapter 1, sa kapitulo 1, versikulo 8, but ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you, and ye shall witness unto me, both in Jerusalem, and Judea, and Samaria, and unto the uttermost part of earth. So, we need power. Sino magbibigay sa atin ng power? Holy Spirit. Paano natin maabot yan? Paano natin mawa? Kasi yung carnality nga yan, it lead us to sin. Yan ang kumukat sa'yo para magkasala eh. Kaya kailangan malis yan yung ugat ng kasalanan na yan. Anong kondisyon? Ihandog mo yung buhay mo. Consecrate your life. What do you mean by consecrate your life? Ibigay mo ang buhay mo, Panginoon, ang isip ko, ang puso ko, ang talento ko, ang pag-aari ko, lahat ng ginagamit mo, yung technology na yan, sasabihin mo para sa iyo, Panginoon. Para sa kaluluwalhati mo. Para sa kalalaganap ng Ebanghelyo. Para sa mag-testimony ka. Kasi pag may power ka na, hindi ka na hihiyang magpatotoo. Kaya sabi nga, be careful what you post in your Facebook. Nandyan kayo yan, di ba? Meron ba kayo nabasa na article, merong pinost sa Church of God, sabi niya, doon, mamaya, ang pinopost mo, panay isang libutan, mamaya nagpo-post ka tungkol sa Panginoon. O double standard ka, di ba? Lumalabas baga doon sa Santiago, lumalabas baga sa isang bukal yung mapait at saka matamis. Hindi pwede. Kailangan ko nung lalabas yan, kabanalan. Kung kasamaan, kasamaan. Kaya mag-ingat kayo kung anong pinopost nyo sa inyong mga Facebook. Hindi na namin kayo babawalan. Kahit bawalan namin kayo, magtatago kayo. I-unfriend mo lang ako at saka i-block. Hindi na namin makikita. Yung pinopost mo, di ba? O kaya gagawa ka ng bagong account mo na hindi mo idadagdag yung mga Kristiyano. Panay masasama ang kasama mo. Pero anong mangyayari siya? Hypocrite ka, di ba? Mapag-imbabang. Kaya mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, what is there in your hand? Anong nasa kamay mo? Cellphone mo?
laptop mo, use that for the glory of God. Magpatotoo kayo. Kaya mga kapatid, sa mga nasa online, nandito na tayo sa modern technology. May panahon na ipinagbabawal natin ay sabi natin na huwag tayo manood ng TV. Tama tayo, yung TV talagang masama yan eh. Yung nalaman ng TV. Ngayon, yung cellphone mo, TV na yan eh. Hindi na natin sinasabi na huwag kayong manood. Huwag kayong, nanonood tayo ngayon. Practical na tayo ngayon. Ang gagawin lang natin, consecrate ang buhay natin, ibigay natin, maglinis ang ating puso para magamit natin itong mga technology ito para sa ikalalaganap ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya na-encourage namin kayo. We have website. Meron tayong website dito. In-encourage ko kayo. Mag-share kayo. I-share nyo yan. Mag-ingat din kayo nag-share sa mga sekta ng yung mga gawa ng sekta. Share natin yung mga preaching, yung mga mga quotation yung Church of God. I-promote natin para unti-unti tayo makikilala. Meron na tayong 3,000 plus na mga follower sa Iglesia ng Diyos. Meron din tayong YouTube, yung ginagawa ko, the Church of God in the Philippines din. Yung The Way of Holiness, sa akin yun eh. Kaya lang, merong isang Church of God in the Philippines. Inalis niya lang yung D. Ang nilagay niya lang, Church of God in the Philippines. Pang-deceive yun eh. Maraming mga kapatid na nagla-like doon at saka nilike nila. Ibig sabihin, parang kasama sila doon. Kaya mga kapatid, ina-encourage ko kayo. Sama-sama tayo, magpakabanal tayo, sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon, maalis yung ugat ng kasalanan. Tulad yung pinag-aralan natin kanina dito sa Sunday School, maalis yung jealousy, strife, pagkabahagi, magpakababa tayo sa isa't isa, magtulungan tayo sa kalalaganap ng Ebanghelyo. Sa pamagitan ng social media, sama-sama rin tayo. Palaganap natin ang Ebanghelyo ng Panginoon. That we are identified in the Church of God in the Philippines. Ginagawa niyo ba yan, mga kapatid? Ay mga kabataan, yung mga nakikinig ngayon sa online, para makilala nila. Tayo, kasi nagtuturo tayo ng katotohanan. Nagtuturo tayo ng kabanalan. Ingatan nyo na huwag kayong mag-share sa mga ibang gawa ng mga sekta ng reliyon. Iba ang tinuturo nila. Kaya sa mga bisita namin sa umagang ito, sana maunawaan nyo ang kalooban ng Panginoon. Habang hinihintay natin ang Panginoon, anong gagawin natin? Tanggapin natin ang Panginoon, magkaroon tayo ng kapayapaan sa tao o sa Diyos, sa tao. Magsisi tayo ng ating mga kasalanan, justified, naring ganap tayo, higit sa lahat, para makapamanatili tayo sa mundong ito, magtagal tayo na hindi nagkakasala, kailangan tayong lubusang mapabanal. Kailangan natin consecrate your life. Pag kinonsecrate mo ang life mo, hanggang sa wakas. Tulad ni Pablo, ni Pedro, hanggang sa wakas, naglingkod sila sa Panginoon. Pero if you will not consecrate your life, magiging katulad ka lang ni Judas. Yung mga nag-backslide, ni Demas. Kaya yan ang ating napag-aralan. Happy anniversary doon sa Iglesia ng Diyos doon sa Sariaya. Sana maraming tatanggap doon, may palaganap ang Ebanghelyo sa lugar na yan. Sariaya, Quezon. Ngayon tayo manalangin. Hilingin natin kay Sister Wilma sa pagkatapos natin. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na pag-aralan sa umaga nito. Tunay po, Panginoon, na kami po ay napagpala sa aming mga buhay spiritual, Panginoon. Dagdag kaalaman upang lalo po kami lumago sa iyong mga salita, Panginoon. At ito po ay aming magawa, masunod sa aming pamumuhay dito sa sanlibutan nito. Kaya patuloy niyo po kami ingatan, patnubayan, at gamiting malinis na kasangkapan, Panginoon.
nangagahanap ng tunay na daan patungo sa inyo, Panginoon. Kaya nagpupuri kami at nagpapasalamat, Panginoon. Napakapalad namin sapagkat nalaman namin ang katotohanan. Kahit nawa, puspusin pa po kami ang pag-ibig. At aming maibig ang lahat ng mga tao, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, yung aming mga mahal sa buhay. Nawa, sila rin po ay mga ligtas mula sa kasalanan, Panginoon. Lahat ng ito ay aming inihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. O bye-bye mga kapatid. Hanggang sa Sunday uli. God bless.